Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po, nandito na naman tayo, magdadaos na naman tayo ng isang review and unboxing ng mga unit ng mga ating ka-airsoft na from different part of our country. Okay? Mga ano to, mga ka-airsoft natin na sadyang malalayo, no? Na hindi abot ng aming COD, no? Pero kung abot rin lang naman ng aming COD, mas maganda magpa-COD na lang kayo para nagkikita tayo ng personal, di ba? Okay mga ka-airsoft, sandali hinahanap ko lang ang ating page sa kasalukuyan. Ayun, okay, no? Para ma-view ko kayo lahat, no? Okay, tulad nga sinasabi ko mga ka-airsoft, no? Review and unbox tayo ng unit natin mga ka-airsoft. Bali ito, shout out, nakalimutan ko yung info niya, yung pangalan. Okay, shout out po sa Sir Janus Alcantara of Lawag City at saka si Sir Gerald Asuncion of La Union. Parehas to, norte, parehas doon sa Timog Hilagang Luzon, North Luzon na no. Iba pala yung Timog sa Timog Katagalugan, iba yun, no? Okay, tulad nga sabi ko yun, review and unbox tayo ng unit natin kay Airsoft Janus Alcantara. Si Sir Janus is nainggit siya, no, doon sa kahapon na dineliver natin dyan sa lugar ng San Pablo kay Sir Edward Carpena, no? Salamat Sir Edward Carpena doon sa napakasarap na ube halaya, no? Okay? Pina-take out niya sa atin yung pinadala niya kasama si Madam pa nga yung nag-abot, no? Maraming salamat po. Tapos salamat na rin kay Sir Oliver of Lipa, Batangas para sa napakasarap na spinach Angel's Pizza, no? Okay, yan ngayon mga ka-airsoft, look tayo soft drinks na uuhaw, no? Ayan ngayon mga airsoft, maraming salamat dyan. Ngayon, review and unbox tayo. Janus Alcantara at saka si Sir Gerald Asuncion of La Union, LU, La Union, no? Ayan, norte yan. Ito yung mga unit nila yun. Tulad ng sinasabi ko kahapon na inggit si Sir Janus dun sa Shadow 2. Meron na siyang Shadow, yung original, no? Yung black. Pero ngayon, nakita niya yung orange, kaya napa-order siya. Bali si Sir Janus ay hindi natin customer, no? Sa iba siya kumuha ng Shadow 2. Ngayon, ang balak niya is yung Shadow 2 niya na original is ipapa-ship niya sa atin at ipapa-convert ng fixed outer barrel. If-fix outer barrel na yung Shadow 2. So napakasarap ng magiging performance syempre pag naka-fix outer barrel, di ba? Tapos Gerald Asuncion of La Union. Okay. Ito yung kanyang unit, napakaganda, no? Ito yung ito yung tinatawag natin na nakalimutan ko yung code nito. Nakalimutan ko yung code nito mga ka-airsoft, no? Ito yung tinatawag natin 6.0 by the AW Custom Infinity. If I am not mistaken, between nasa 20 series. I think it is 2201 or 2202. Basta something like that, no? So ito yung unit niya. Ito yung unit na ginagamit ni Coco Martin, na ginamit ni Coco Martin during dun sa first episode ng Batang Quiapo, no? Nasa second episode na kasi ngayon. First episode nung buhay pa si Lobby po, no? Ito yung ginamit niya during that time. Partner na rin niya si Ivana, no? Yung AW Custom na 6.0 na Infinity na ganito, no? Ito yung unit niya, pero ang pinagkaiba, this one is upgraded na ng fixed outer barrel na solid brass. Solid brass, ibig sabihin, solid na tanso, no? Kaya ang bigat na niya lalo no?
makikita ninyo, normally hindi naman talaga ganyan yung color niyan, pero in-upgrade natin, mas naging, yung itsura niya mas naging social, mas naging malupit, mas naging nakakatakot yung itsura niya, no? Kasi parang anong nangyari, parang gold na siya, gold barrel, no? Kung tawagin. Okay? Yan yung unit ng ating airsoft. Pakita ko lang sa inyo yung silver barrel. Yan, ganito. All silver. Okay, yan, makikita nyo. Pero ito, kung makikita nyo, yan, upgraded na yan, ha? Upgraded na rin to kasi naka-fix outer barrel na rin to. Kaya lang, ano to, stainless steel. While this one is the solid brass. Ito solid din. Solid stainless. Ito solid brass naman. Nakikita nyo, di ba? Yan. Marami kasi tayo iba't ibang kulay. Meron tayong, wala lang ako nito, wala lang akong ganito yung alloy. Kasi may alloy. Siyempre, kung merong stainless, merong alloy, yun yung mas mamurahin na fixed outer barrel. Pero, wala akong available. Ang available ko lang is the solid stainless steel at saka sa solid brass, no? Kaya ganda na performance pag naka-fix outer barrel. Bakit kulang ang magazine na naman ito? Yung isang ganitong stainless. Ito pa. Ayan, okay na. Okay na? So, ayun mga ka-airsoft, review and unbox tayo. But before dating mag-review and unbox, baka meron gustong mga magpa-shoutout dyan, no? Brisit Malyari, sabi niya first daw, no? Okay, hello Sir Brisit, okay? Menjun Ebora, uy, ano to nagbabalik, hello, good afternoon, good day, Sir Menjun Ebora Pacheco. Ito si Sir Menjun, nanalo to ng ano natin ng pakulo natin ng mga tapos ito, bumili rin to ng staccato, no? Yung staccato na muling lumabas, no? Inuubos na lang din natin, meron na lang tayong 4 na piraso ng staccato. Yung mga makakahabol doon, good, no? Good. Tulad nga ng sabi ko, yung staccato is nag-rebrand name yung STI. So, ang pumalit yung staccato, no? Siguro sa mga darating na araw, tuluyan ng, hindi ko lang alam kung mawawala yung mga markings na nakalagay sa mga unit na STI, no? Hindi ko lang sure kung mawawala yun kasi pinalitan na ng staccato, no? What I am talking about is sa live, sa real gun, no? Pero I don't know kung i-adapt din nila sa airsoft, no? Pero kung mangyari man yon, at least familiar na kayo. Bakit saan galing yung staccato? Bakit parang came from, 'di ba? Bigla lang lumabas? No, hindi siya bigla lumabas, no? Ni-rebrand yung name, no? So, hindi na siya STI, staccato na. I think based on what I have researched, parang it is between 2021 to 2022 naganap yan, no? During the pandemic. Siguro, syempre, hindi rin natin alam, baka naapektuhan din sila ng pandemic kasi during the pandemic talagang, syempre, di ba, mababa yung sales ng mga barel, ganon, no? Pero kabaliktaran yan dito sa Pilipinas sa airsoft, no? Kasi syempre, ang daming ayuda ng Pinoy. Ang daming namigay ng ayuda, yun. Sige. During the pandemic, talagang nag-boom ang airsoft industry natin, no? Okay, so, ayun nga, tulad ng sabi ko, okay, meron lang tayong mga tanong dito, sagutin lang natin before tayo magsimula ng ating review and unbox. Salamat doon sa nagbigay ng ube halaya, si Sir Edward Carpena at saka kay Madam, kahapon sa San Pablo, Laguna. Then, all the way, dapat meron kaming Chaong, Quezon, pero yung Chaong Quezon, it just happened na may emergency yung ating ka-airsoft. So, hindi natuloy yung booking sa Chaong Quezon. Siyempre, apektado yung biyahe pag ganun pag merong nag-cancel, pero pa-shipping na lang, no? Kumbaga, hindi naman niya kinancel, pero nag-iba na lang siya ng mode. Hindi na COD, shipping na lang. Sa ngayon, binabalot na yung item niya for shipping, no? Tapos, dumiretso kami ng Lipa, Batangas, kay Sir Oliver Buena, no? Kahit kailan yan, Lipa, hindi tayo pinapabayaan yan, no? Every south natin, hindi nawawala talaga yung Lipa. Hindi ko alam, no, kung bakit malapit sa akin yung Lipa na yan, Lipa, Batangas, no? Medyo mailap yung Alitagtag. Alitagtag, Cuenca, Lemery.
gustong-gusto kong pumupunta dyan. Sa totoo lang, no? Kaya ang saya-saya ko, pag yung ka-airsoft is taga Lemery. Kasi bakit? Kasi after ng Lemery, I'll make sure na ang babaybayin namin is dire-diretso papuntang Tagaytay, no? Siyempre, napakasarap bumabaybay sa Tagaytay. Kaya, pag may south, tapos merong Lemery, tuwan-tuwa ako, ang saya ko. Kahit Cuenca. Talagang, pinilit, no? Pero, yun nga, yan, yung Lemery, Cuenca, Alitagtag, medyo mailap sa ngayon, ha? Namimiss ko na yung, mga taga Malvar, Bawan, Talisay, Taal, ay nako, no? Yung mga taga San Jose, Padre Garcia, Rosario, San Juan, yan yung mga mga halos dulo na yan San Juan, Batangas, Lian, Batangas, Laia, Batangas, di ba? Kalatagan, di ba? Nasugbu, Batangas, ano pa ba? Yan yung mga lugar na yung nagustong-gusto kong pinupuntahan when it comes to Batangas, no? Sa Cavite naman, Ternate, namimiss ko yung mga taga Ternate, no? Yung mga taga Imus, Naik, Maragondon, yan, mas na Maragondon, ang daming ating ka-airsoft dyan, di ba? Okay, no, yun tulad nga sabi ko, miss na kayo, magpabook na kayo, kung sino yung mga gusto magpabook dyan. Sa ngayon, meron na tayong booking na 2 sa Norte, no? Meron na tayong isa sa Bataan at meron na tayong isa sa Tarlac. Kaya lang, medyo naaano ko kasi magkahiwalay na lugar yung Bataan and Tarlac. Ito yung Bataan. Ayan para makapunta dyan, babaybay. Tapos para makapunta Tarlac, babaybay ulit, babalik din Tarlac. Di ba? Ang pinakamasakit na booking na mangyari nito, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija. Pag yun ang nangyari, patay na. Hindi kakayanin ng isang buong araw. Biruin mo babaybay ka ng Bataan. Okay, bye-bye. Nandito yung Bataan. Babalik ka ulit. Pupunta ka na naman ng Tarlac. Papapapapak. Nandito yung Tarlac. Tapos, babalik ka ulit sa dinaanan mo. Papapapak. Lalabas ka ng Nueva Ecija. Di ba? Medyo yun, kasi ang laki ng norte kaya ganun talaga, no? Ayun, meron na tayong 2 booking sa Norte. So, waiting na lang tayo ng mga kasabay pa at least para hindi naman tayo talo sa biyahe, sa fuel, sa toll fee, etc. etc. Okay? Tapos, meron na rin tayong biyahe ng 3, no? Ng Rizal, Baras, Morong, and Binangonan. Okay? Baras, hindi, tama ba ako? Baras, Binangonan, at saka Morong, no? Hello po sa mga taga Halahala, sa mga taga Teresa. Hello po sa mga taga Tanay, Taytay, sa Marilake, no? Sa Marilake, kung di ako nagkakamali, ilang beses pa lang akong bumiyahe diyan, parang 3, no? Doon sa Matikas Farm. Yung Matikas Farm na 'yon matikas talaga dahil napakaganda ng lokasyon niya. Pag-aari ng ating minsan ako na-imbitahan dyan na pumunta. Pag-aari ng ating dating DILG Secretary Eduardo Anyo, no? Na ngayon ay Defense Secretary ng Pilipinas under the Marcos Marcos administration, no? Pero way back nung DILG Secretary pa lang siya during the time of President Rodrigo Duterte, na imbitahan tayo dyan. Grabe yan, yung Matikas Farm. Okay? Ako meron din akong farm, Mayabang Bonsai Farm, no? Okay. Shout out sa Mayabang Bonsai Farm. Yan ang ating farm naman. Farm ng ng mga bonsai, kung saan namin tinetrain, kung saan namin workshop, kung saan namin pinapalaki, kung saan namin pinapayabong ang aming bonsai. Dapat hindi lang mayabang, no? Mayabang na mayabong. Ganda, no? Mayabang tsaka mayabong bonsai farm. Galing, ano? Anyway, okay mga airsoft, no? Meron tanong dito, okay? Big man, nahihirapan akong pumili ng mga unit. Merong budget meal, merong mid-class, merong high-end ka na ino-offer. Pero,
hindi ko abot yung presyo ng budget meal mo. Natataasan pa rin ako. So, meron ka bang mas mababa pa? Actually, meron tayong mga mas mabababa, no? Dun kesa sa budget meal. Yung mga lowest of the lowest yun. Number one is the, sorry for, I'm not, alam ko maraming meron itong brand na to. At alam ko, yung may mga brand na nitong mga to is nagsisisi, no? Okay, ang pinaka lowest ko na mai-offer is the Double Bell brand. No? Double Bell brand, yan yung pinaka mababa, lowest of the lowest, poorest of the poorest. The problem with that, kung newbie ka sa airsoft, sa iba ka na lang bumili, no? Hindi ako nagre-release nun, hindi ako nagbibigay nun doon sa mga newbie talaga sa airsoft. Why? Kasi yung mga newbie sa airsoft, totally wala pa naiintindihan yan. The problem with that, pag binigyan mo nung ganon, binigyan mo nung Double Bell na brand na ganon, the problem with that is, sasakit lang rin ang ulo ko sa inyo. Sasakit lang rin ang ulo ko at saka yung ulo mo. Why? Kasi yung unit na yan talaga namang masakit sa ulo, no? Hindi katulad ng mga WE, ng mga Taiwan, madaling gawin. Yung mga brand na yan is sasakit lang talaga ang ulo natin parehas. Sa iba ka na lang bumili, mas maganda, sa iba ka na lang. Tapos, yung sakasakaling pumalpak, at least, hindi na lang tayo magkasamaan ng loob, no? Kasi I am not after the sales. I am not after the quantity of sales, no? Doon gusto ko dun sa may long time relationship with the client, no? Gusto ko after ilang months, ilang years, no? Which is yun naman talaga nangyayari sa amin sa Big Man. After ilang years magkita kami, binabalitaan ako nung isang ka-airsoft na oy Big Man, okay yung unit pa rin na binili ko sa iyo 2 years ago. 'Di ba? Ang sarap marinig noon. Kaysa sasabihin sa iyo, Big Man, yung binili ko sa iyo na unit 2 weeks ago, wala na, ayaw nang gumana. 'Di ba? Pangit 'yon, 'di ba? Kaya kung talagang newbie yung isang customer, hindi namin ino-offeran noon. Yun ang pinaka-billing ko sa mga tao ko. Huwag mong o-offeran pag pinaka-newbie kasi bukod sa matatalo kami dahil lagi mong pinapa-repair dahil lifetime warranty nga kami, ang problema is, yun nga, magkakasamaan tayo ng loob. Kasi yung unit talaga design para laging masira, no? Kaya nga siya naging budget meal, kaya naging mura yon kasi yung quality ng materials na ginamit, poor. Very poor. Poorest of the poor. Sabi nga, yung mga pinakawalang kwentang materials ang ginamit doon, no? Yun, kaya, pero kung talagang makulit, kung talagang i-insist niya na naiintindihan niya, pwede naman, no? Pero, as much as possible, wag, hindi namin nire-releasean kasi masakit nga sa ulo, no? Masakit sa ulo, magkakasamaan lang tayo ng loob, hindi lang tayo magkakasundo, okay? So, kung gano'n ang bibilin mo, kung yun lang ang pera mo, hindi ka pa nakakabili, ay ako, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ngayon ko lang sasabihin to, no? Kung ang pera mo 3,000 lang, 3,500 lang, 4,000 lang, tabi mo na lang muna yan. Itabi mo na lang muna, mag-ipong ka na lang muna, dagdagan mo pa, para makakuha ng mga mas dissenting brand. Okay? Mas dissenting, mas quality na brand. Kasi pag ipinilit mo yan, mapupunta ka lang dun sa brand na walang kwenta. Pag napunta ka sa brand na walang kwenta, mapapaaga ang pagpapahinga mo sa airsoft. Okay? Pero pag napunta ka doon sa brand na magaganda na quality, putya, itaga mo sa bato, ma-addict ka. Baka pati yung misis mo, yung anak mo, bilhan mo. Okay? No? Diretsong ano lang yan ha. Pasensya na kayo kasi ang kinagustuhan sa akin ng tao, diretso ako magsalita. Walang paligoy-ligoy, walang bulahan, di ba? Mas maganda na yan eh. Mas gusto ko yon. Diretso lang. Ngayon, kung susundin mo ako, kung susundin mo yung payo ko, you will thank me later. 100%. You will thank me later. Okay? Pero kung hindi mo susundin yung payo ko, see you later. Lagi ko sinasabi yan. Pag sinunod mo ko, yung payo ko, yung advice ko, you will thank me later. Pero pag hindi mo sinunod yung advice ko, see you later. Why see you later? Kasi sa akin mo rin ipapagawa yan.
I'm very sure, no? Sa akin mo rin dadalhin yan, sa akin mo rin papagawa yan. Gagawin naman namin, gagawin ko naman. Pero, I will laugh. Diba? Bigay mo sa akin yung corona, ibigay mo sa akin yung karapatan na tumawa, na hindi para tawanan ka, hindi para tuyain ka, tawanan yung ginawa mo. Kasi, nag-advise na ako pinayuhan na kita diba? Sabi ko sa iyo, huwag kang bibili ng ganyan. Pero bumili ka pa rin, so, diba? Hayaan mong ibigay mo sa akin yung karapatan, ibigay mo sa akin yung corona para tumawa. Kasi, deserve ko yun. Kasi, nag-advise na ako sa iyo hindi ka sumunod. Tatawanan kita. Pero, after that, we'll find a way na magawa yung unit mo. Okay? Nasa Bigman Hobby Shop ang isa sa pinakamatitikas, pinakamadiskarte, at pinakamagaling na gunsmith ng Pilipinas. Okay? Alam mo, sa totoo lang, yung napansin ko, maraming haters yung mga magagaling. No? Yung mga haters nila, nasa ilalim nila. Kaya sila hate kasi hindi nila mausaran yung mga taong magagaling. Okay, no? Anyway, no? Tulad nga sabi ko, makinig ka sa akin ngayon, you will thank me later. Pero, wag kang makinig sa mga advice ko today. See you later. I will laugh at you, but then, I will help you with your unit. Gagawin natin yung abot ng makakayanan natin para ma-resolve yung unit mo. Okay? Yun lang, no? Yun ang may papayo ko sa inyo. And now, ito pa, meron pa. Umabol pa talaga. Dami. Mahaba-haba. Ito muna, shoutout muna, Edu Correa. Shoutout, boss. Good day. Boss Bigman, good day. Hello po, good day po, no? Magkano po, magandang hapon, Boss Bigman. Magkano po tuloy? Demetrio Bautista, okay? Makoy, hi, Boss Bigman. Shoutout, Boss Bigman. Okay, no? Okay. Sorry, boss. Kakadating ko lang sa live. Ask ko lang, stainless din po ba yung Sisay Shadow or Alloy? Mark Badillo. Yung fixed outer barrel na nakalagay doon sa shadow na orange is solid stainless steel. Okay? Ngayon, yung namang fixed outer barrel, kasi normally hindi talaga naka-fixed outer barrel yung color blue and the gray series. Yung fixed outer barrel doon, you have an option. Okay? Meron tayong tinatawag na budget mill na fixed outer barrel. Meron din tayong tinatawag na alloy fixed outer barrel. Yung budget mill na fixed outer barrel, alloy din yon. Meron tayong tinatawag na mid fixed outer barrel na alloy din. Okay? Na pang shadow. Gusto ko maipakita yun. Ito ba? Okay, no? Ito, marami kasing iba't ibang klase. Akin na nga yung blue natin. Kung makikita nyo to, solid stainless steel to na fixed outer barrel ng shadow. Okay? Makikita nyo, ayun, no? Bull barrel yata to. When I say bull barrel, yung loob parang tapered. Pasikip, no? Okay, to. This is a stainless steel na bull barrel ng shadow, okay? Yan. Tapos meron din tayong tinatawag na twisted. Twisted. Oh, kita nyo? Na fixed outer barrel ng shadow. Ayan, no? Normally kasi, ayan, no? Hindi naman talaga naka-fix outer barrel to. Itong version ng shadow na to. Okay? Out of the box, hindi naka-fix outer barrel. Normally to, alloy. Okay? Pero meron tayong alloy na fix outer barrel. Yung budget mill. Meron pa rin tayong alloy na fix outer barrel pang mid. Meron tayong brass na tinatawag. Brass. When I say brass, tanso. Okay? Then ito yung solid stainless steel natin. Sa solid stainless steel, merong dalawang design na available. Merong twisted and merong bull barrel. Solid yun. Okay? Parang sa Glock, meron tayong twisted na design, meron tayong slatted na design. O, yan. Magkakaiba yan eh.
depende sa taste mo, depende sa quality na gusto mo, no? Kaya sa Shadow, meron tayong iba't ibang klase. Again, uulitin ko ha, out of the box, hindi talaga naka-fix outer barrel ang Shadow, Shadow 2 na original. Lahat ng version ng Shadow. Ito. Lahat ng version ng CC75, SPO1, SPO2, Shadow 2, lahat yan hindi naka-fix outer barrel. Maliban lang sa isang version, yung Shadow 2 Orange. Naka-fix outer barrel with a unique serial number engraved dito. Okay? Kaya yan ang pagkakaiba. I hope nasagot ko ng mausay yung tanong mo, no? Boss, maganda ba yung Beretta na double action? Okay naman ang Beretta, okay naman talaga. Maganda ko sa maganda, depende sa gagamit, no? Sa gagamit, Beretta kasi pang matanda eh. Maganda siya in terms of collection. Pero kung magiging daily pistol mo siya, I don't suggest limitado ang pyesa, no? Siguro limitado dahil it is because hindi naman siya hotcake, hindi ganun kadami yung merong Beretta. Walang ganyan, no? Walang iniwan sa sasakyan. Sa sasakyan, ano ba ang hotcake sa Pilipinas? 'Di ba? Number 1 is Toyota, 'di ba? Pag humanap ka ng piyesa ng Toyota, ang dami. Sa motor, ano ba mga hotcake? Hindi lahat ng brand ng motor hotcake ha. Meron lang specific. Number 1 sa motor, sa scooter, ano ang hotcake sa Honda? Click, 'di ba? Nag-click yung Honda Click. 'Di ba PCX? Meron nagbe-PCX pero bihira. Meron nag-ADB pero bihira. Ano yung pinaka-abot na kaya ng Pinoy na hotcake? The Click, 'di ba? Sa Yamaha naman, sino? Mio. 'Di ba? Mio. Pag sinabing Mio, hindi lahat ng Yamaha motor is hotcake. Number 1 dyan, ang pinaka-hotcake is Mio, di ba? Sumusunod ang Aerox, then lastly, the NMAX. Sa mga underbone naman, ang pinaka-hotcake sa Yamaha, di ba? Sniper. Sa Suzuki, anong pinaka-hotcake? Nila? Bergman, di ba? Yun ang version nila. Wala na SkyDrive eh. Okay? Sa underbone, Rider 150. Ang pagtapat ni Yamaha doon is sino? Si Yamaha. Sniper. 'Di ba ang dami nilang pyesa? Kasi hotcake sila. Sa Airsoft naman ganun din, no? Si Beretta, hindi naman siya ganun ka hotcake kasi hindi lahat na nag-airsoft gusto siya, no? Pero yun nga, gwapo siya ako sa gwapo base sa gumagamit. Kasi katulad ako, kung magko-collect ako, hindi ako magko-collect ng Beretta. Kasi hindi ko siya na-appreciate, sa totoo lang. Hindi ko na-appreciate kasi ang taba ng, yun ang pinaka-comment ko, no? Pasensya na, no? Wala akong gustong sirain ng Beretta. Kaya lang, bilang tatak ng isang totoong vlogger, kailangan maging transparent ka. Sasabihin mo yung pros and cons based on what you have observed. Diba? Huwag yung puro positive lang. Sabihin mo rin yung negative niya. Sabi ko sa inyo, okay si Beretta, 9mm siya. Ang pinaka-problem ko, comment ko kay Beretta, is the grip, the mango. Tawagin, di ba? Napakataba. Ayan o. Ayan o. Napakataba. Pag bata ang gagamit, medyo alangan. Ang hirap niyang i-grip, no? Yan. Yan ang problem na nakikita ko sa Beretta. Pero other than that, wala naman. Tapos sa pyesa, yun nga lang, medyo mahirap. No? Nasiraan ka ng slide, patay na. Diba? Kasi, bihirang-bihira naman nasisira slide, bihirang-bihira. Oh. Tapos, comment ko pa kay Beretta, yung magazine. Yung lock niya ng magazine niya is parang kung tawagin ba to, parang shafting. Hindi siya tornilyo. No? Yan ang pinaka-comment ko dyan kay Beretta. Hindi siya tornilyo. Ngayon, sa tuwing magkakaroon ng leak, pupukpukin mo lang itong shafting na maliit na to. 2 piraso. So, dahil nga pinupukpuk mo, labas-masok, there will come a time na lumuluwang na yan. Lumuluwang yung bakal. Siyempre, di ba?
dahil may stress na nangyayari during ng pagpasok at saka paglabas. So, lumuluwang yung buckles. Time will come na maluwang na. No? Yun lang ang comment ko dyan. Pero other than that, wala naman. Okay si Beretta, maliban lang talaga sa, nakadepende lang talaga sa gagamit. Okay? Sana nasagot ko ng matino yung sagot mo. Ay, yung tanong mo ako. Okay, medyo busy lang daw lagi, no? Okay. Sorry po ba. Shoutout Boss Big Man, Linig. Hirap basahin. Page Linig, no? Makoy, hi Boss Big Man. Magandang hapon Boss Big Man. Demetrio Bautista. Julius Young, Boss Big Man, good day. Okay, Edu Correa. Edu Correa, good day. Okay, paborito mo talaga, 1F t-shirt. Hamo, kapag meron ako, bigyan kita niyan, Boss Big Man. Siya sa tuwang-tuwa si tatay sa unit niya, Makoy. Okay, thank you sir, no? Okay, shout out Boss Big Man, Gilbert Bulan, no? Good PM, Idol Big Man, the Captain Airsoft Team, Puerto Princesa, Palawan. Hello, Earl Don Torres, and to your team, the Captain Airsoft Team. Okay, no? Salamat sa pagsagot. June Joseph Bartolome Reputola. Ang haba. Grabe, no? Okay, no? Okay, guys, no? Tulad ng tinanong sa akin ni Sir June, double action daw. Yes, siguro nakita niya yung post namin regarding sa double action. One example of the double action pistol is also the shadow. Double action din siya, yan, no? Pag pinindot mo, magpo-pull back to, ha? Yan. Yan yung first action. Then, yung second action niya, pag sinagad mo na, pak! Babalik. And that is the double action. Okay? Compare sa mga 2011, pinindot mo, no response. Kasi, single action lang to. No response. Ngayon, pag kinasa mo siya, ayan. Ayan. May action. Yun yung single action niya. Okay? Hindi tulad ng Shadow or Beretta, ang mga, yan, Sig Sauer, no? Pag mga double action pistol yan. Okay? So, let's begin. Let's review and unbox yung unit ng ating Airsoft. Number 1. Yung mga upgrade na wala doon sa mga naunang version ng CZ, CZ 75, CZ Shadow 2, ano pa ba? SPO1, may SPO2 pa eh, no? Lahat ng wala na upgrade doon sa mga naunang version, nandito na halos. Hindi ko lang alam doon sa mga darating pa na version ng Shadow, meron pang hindi lumalabas eh. Yung kulay pula at saka yung kulay berde. Yung kulay green at saka yung color red. Hindi ko lang alam kung same siya pag nilabas is same ng specs nito or mas ha. Yun ang hindi natin alam kasi syempre hindi naman tayo ganun ka-updated sa technology ng KJ Works, di ba? Kasi hindi lang naman KJ Works ang hinahandle natin. Iba-iba kaya wala na tayong time para alamin pa yon. Not unless na mag-arrive na sila, then i-review ng mga experts, then that's the time na makakapag-review rin tayo. Okay? Pero ngayon, sabi ko nga, sa ngayon, ang hawak natin is a Shadow 2 Orange. Ito yung pinaka nasa top when it comes sa mga Shadow version. Okay? So, makikita ninyo, CNC aluminum grip, yung ating, yung grip. Okay? Yan, yung orange na yan. Then, yung mag catch niya is CNC aluminum grip din, plus the magazine base pad. Okay? Then, kung mapapansin ninyo, ayan normally, yung dun sa Shadow na original, color black yung barrel, na hindi fixed outer barrel, alloy yun. Pero makikita niyo ito, stainless steel. And what is good and special about that, meron siyang unique serial number na naka-engrave dito. Okay? Again, meron siyang unique. Ibig sabihin na naka-engrave. Ibig sabihin, ang naglagay niyan, ang nag-create niyang unique serial number na yan, is yung gumawa ng unit na ito, which is the KJ Works. Okay? Yung fixed outer barrel na aftermarket na binebenta natin is wala siyang kasamang unique serial number. Okay? Yun ang pinagkaiba nila. Kaya kung ikaw maselan ka, syempre,
gusto mo, mayroong unique serial number, go for the shadow orange, di ba? Pero kung you don't mind whether it has a unique serial number or what, mag-upgrade ka ng yung ano namin, yung fixed outer barrel namin, di ba? Yun yung pinagkaiba. Okay, then the ano, kumbaga, anong tawag dito? Inner barrel ba niya? Inner barrel niya, brass pa rin, no? Then, ano pa ba? All in all, okay to eh. Pero regarding sa quality of materials, wala akong masasabi kasi pati naman yung unang version ng Shadow Steel eh. Pakikita ko sa inyo Ako na yung unang version ng Shadow, yung blue. Ayan o. Ayan o, makikita nyo di ba? Bakal na rin ang hammer niya. Most of the internal parts na moving is bakal Pati slide stopper, bakal. Ayan o. Ayan hindi ko lang ayan ayan di ba? Hammer lahat ng mga moving, no? Ganun din naman yung unang version. Ito yung unang version, steel na rin naman the slide stopper steel. Kaya wala namang ganun pinagkaiba, maliban lang talaga dun sa special na fixed outer barrel. Ayan, okay, no? Then, yung mga naunang version ng Shadow is compatible din siya sa sa 12 kg. Compatible din sa 14 kg. Compatible din sa CO2. Ibig sabihin, compatible siya sa lahat ng klase ng gas. Yun naman yung masaya doon, di ba? And what is good and special about the Shadow? Matipid talaga sa gas, no? Tapos given na i-trigger job pa siya and na itono pa, no? Yan. Hindi ko lang sure, no? Never pa akong nakapag-upgrade ng output bulb ng Shadow. Yung high flow bulb na tinatawag at saka ng float bulb, no? Never pa ako nakapag-upgrade ng sa Shadow Blue nakapag-upgrade ako, pero sa Shadow Orange never pa ako nag-upgrade, kaya I'm not sure, pero malamang sa malamang pag in-upgrade natin yung high flow bulb, ina-upgrade yon para lumakas yung FPS dun sa current, Alam mo, ang FPS niya using 12 kg is 330 to 340. Kaya natin patungtungin ng 360 yon by upgrading yung high flow bulb and the float bulb, no? Pwede natin patindihin yon. Kaya lang, yun lang syempre, ang kapalit ng mga upgrade is, kumbaga may kapalit talaga. Medyo lalakas ng konti sa gas. Pero matipid naman siya eh. Kung lalakas siya, napapantayan niya lang yung ibang unit, good to go na rin, di ba? Pwede na rin, okay? Ngayon mga Airsoft, lagay tayo ng silicone oil. Number 1, syempre, nilalagyan siya sa valve. Press the output valve, then spray. Okay, after that, sa inlet valve, spray din tayo. Okay. Then sa unit, no? Sa unit, ilak manually, ini-sprayan lang siya doon sa nozzle. Dito sa mga gilid-gilid, hindi tulad ng 2011 na mga Glock, ini-sprayan pa sa gilid, sa ibabaw, etc. Sa Shadow, doon lang sa nozzle. Then, release, then rest. Naka-engage kasi. Okay? Ngayon, lagay tayo ng gas dito mga ka-Airsoft. Lalagyan natin lang ng 2 seconds, no? Ayan ang kasarapan sa unit natin kasi, oops, sorry. Hala. Defective to? Oo, sumingaw. First time kung nangyari to, na sumingaw yung gas. Tingi ako iba. Oh, first time nangyari sa atin yan, no? Ngayon lang nangyari na nasingawan tayo ng gas. 2 seconds lang, no? Sumingaw siya. Pagpahingayin mo muna, lagay mo muna. Huwag mong kakalugin, baka sumabog sa iyan.
Yan, nilagyan natin 2 seconds lang muna ka-airsoft, mga ka-airsoft, no? Tapos, lagyan natin ng bala. Papakita ko sa inyo kung gaano katipid yung shadow natin, ha? Hatak pababa, put your right thumb here, then lagay tayo ng bala. Normally, ang sinasuggest ko na paglalagay nyo ng bala, ang shadow kasi is 27 plus 1, total of 28, no? So, lagyan nyo lang muna siya ng bala, between 20 to 23 lang, wag masyadong puno. Not unless, ipuputok nyo siya right away. Kung ipuputok nyo right away, sagad nyo. Pero kung sa tingin nyo, mag-aantay pa ng ilang mga minuto, wag naman kasi kawawa yung spring. Tulad ngayon, punong-puno, pinunong-puno ko, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 lang. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Open bolt. Full rounds yun. So, gusto nyo ba? Lagyan natin ulit para mapatunayan ko sa inyo na yung 2 seconds na nilagay natin can accommodate 2 to 3 full rounds of magazine. Ay yabang eh, no? Alam yung big man to, kaya daming naiinis eh. Kaya daming naiinis sa'yo, big man. Ay yabang mo eh, no? Pero tignan natin. Kasi, yung tao, may karapatang magyabang kung kaya niyang magyabang. Di ba? Pero kung hindi wala siyang kakayanan magyabang, eh, huwag ka magyayabang. Ganun yun, di ba? Tignan natin, ha? Okay. Lagyan ulit natin ng bala. Tignan natin. Baka naman ano eh. Baka naman nagkakamali tayo eh, di ba? Okay. Another full rounds. Pero syempre, medyo painitin muna natin yung magazine natin, di ba? Para wag naman ganong ano. Kasi ang lamig eh, oh. Okay, siguro ready na to. Pasok ulit, then release. Ay, siya nga pala, no? Halimbawa, naglaro kayo, no, wala na ng bala. Nilagyan nyo ulit. Nag-open slide, wag nyo na muna ibalik. No? Kasi, mamaya, instead of magkakasa ulit, hindi ka na magkakasa. Pasok mo lang, then, ayun, nag-release na, di ba? Due to vibration. Tignan natin, no? Big man, nilagyan mo 2 seconds. Okay, nilagyan natin 2 seconds. Nakapag full rounds na tayo. Makaka-isang rounds pa kaya tayo? Isang full rounds pa kaya? Yan ang aalamin natin. Firing tayo, another full rounds. Okay, 2 seconds. Nakadalawang full rounds na tayo. Okay, so Big Man, anong gusto mong gawin ngayon? Gusto mo na naman magyabang kasi, Big Man, kasi tama ka. Ganyan. Yan ang mga, yan ang mga balat ng mga bashers ng haters. Ngayon, tignan pa natin, baka, ako, actually, sa totoo lang, hindi ko sure yun, kung kaya niyang magtatlo. Okay? So, this is the magazine. Guys, we are on a live broadcast. Okay? Naka-live tayo, walang edit, walang cut. Nakikita ninyo, kaya yung nakikita ninyo, pwede ninyong paniwalaan. Okay? So, nakadalawang full rounds na tayo para sa 2 seconds of gas. Subukan natin umisa pa. Malay mo. O, di ba? Malay mo. Yung unang pinutok natin, I think it is 26 or 27. Yung pangalawa natin, it is 25. Let's see. Tagyan ulit natin, puno. Malay mo, di ba? Ready? Okay. Alam mo, natutuwa ako kasi yung iba nahihiwagaan eh. Halos magmukha silang tanga. Ano yung sinasabi ni Big Man na trigger job and fine tuning? Ano yun? Wala namang ganun. Ulul. Sa inyo siguro wala nun. Sa amin meron. Okay, pasok.
Ready to fire again. And the moment of truth. Nakadalaw full rounds na tayo. Tingnan natin. Pucha, lakas pa. Mukhang tatatlo tayo. Base sa pakiramdam ko. Firing! Open bolt! 3 full rounds yung 2 seconds natin. Okay. Okay ha, ulitin ko. We are on a live broadcast. Okay? Walang cut, walang edit. Nakikita nyo, ang magazine nandito lang. 2 seconds ng gas is nakaka 3 full rounds na tayo. Bagay na ako, ano rin ako, paano ba to, namamangha. Hindi kaya ng ibang unit yun eh. Sa totoo lang, kahit tanungin nyo, 2 seconds of gas, 3 puno, hindi kaya ng ibang unit yun. Lagyan pa natin. Malaman lang natin, di ba? So, okay. Calculate mo nga muna. 27. Ayun, ano pa na yung calculate? $27 plus 26 plus 25, 78 rounds na yung ipinutok ng 2 seconds of gas natin sa Shadow Magazine. Tignan natin. Lagyan ulit natin. Lagyan natin isang full pa. Tapos dito, magbilang na tayo. Kasi, tingin ko, based on my experience, parang imposible na makaubos pa ng another or let's say pag ito umubos pa to ng isang full rounds, itong eksaktong unit na to hindi ko na ibebenta to, papalitan ko to. Talaga lang. Pasensya na sa may-ari nito. Pasensya na sa may-ari nito ha. Actually, yung mga tinetesting kong Shadow before, tatapatin kita sir. Good for, ano lang, 2.5 magazine. Nakaka 3 magazine na tayo rito. So, nakaka 78 rounds na ako. Ngayon, bilangin natin ulit, no? Tingnan natin kung makakailan pa siya. Ready to fire. Firing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shit. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sakto, nag-open bolt. 20. Okay, plus 20. 98 rounds. Woo! Parang ayaw ko ibenta talaga to unit na to. Guys, again ha, hindi lahat ng unit ganito. Yung unit, kung merong 10 motor, parehas ng karburador, parehas ng segunyal, parehas ng kadena, parehas ng gulong, parehas ng chassis, parehas ng manibela, kung meron 10 motor, may isa dyan malakas sa gas. May isa dyan, matipid sa gas. May isa dyan, katamtaman lang. May isa dyan, mabilis. May isa dyan, nag-80 km per hour. May isa dyan, nag-82. May isa dyan, nag-83. May isa dyan, nag-85. Ibig sabihin, kung meron 10 unit, hindi pare-parehas yan ng performance.
Although pare-parehas ng setting na inilagay, pero yung performance na outcome na performance, hindi pare-parehas. This is the first time na nag-fire ako ng Shadow 2 Orange with a, dapat to, hindi ko ibebenta to. Papabid ko to. Okay ha? With 12 kg Shadow 2 Orange, nakaka 98 rounds na. Meron pa rin. First in the history of airsoft, dito lang lalabas yan sa Big Man. Ganon kadami ang na-fire ng 2 seconds. Tingnan natin. Shit, hindi ko hindi ko expected to. Pasensya na kayo, no? Kahit ako nabigla, no? Kasi kahit ako nabigla pasok ulit. Release. Firing. Naka 98 na tayo, ha? 1 2 3 4 5. Ramdam ko na. 6 5. 98 plus 5 103. Burayin na natin yung 3. 100 na lang. 2 seconds. 100 rounds. First time in the history of I have sold 50 plus na, kasi ang naging unit, ang hawak natin na Shadow 2 Orange is nasa 80 piraso. 50 from a supplier A and 30 sa supplier B. Right now, ang hawak kong Shadow is 5, 10, 15 pieces na lang. Shadow Orange. So, ibig sabihin, yung mga previous na Shadow, grabe, ito ang pinakamatagal kong vlog sa Shadow 2. No? Yung mga previous kong vlog regarding Shadow 2, try to observe 2.5 ano lang. So, mga nasa 50 to 60 rounds lang. This is the first time na nag 103 rounds ako para sa 2 seconds of 12 kg na inilagay ko rito. Grabe. Nag-malfunction pa yung kaninang gas, di ba? Oh. Sinindutan ko lang para maubos to, ha. This is the first time. Firing. Open bolt, wala nang bala, release. Release, then rest. Okay. Gusto kong i-hold tong unit na to. Gusto ko sanang itabi to. Pero in fairness naman, this is the unit, ito yung unit na nakalaan para doon sa ating ka-airsoft. So, para ko siyang niloko kung nag-live ako, tapos papalitan ko to ng ibang unit, para ko siyang niloko. Kung magre-relive ako, papalitan ko ng ibang unit, para ko rin siya niloko. I'll stick with this. Okay? Shout out, kanina to? Nakalimutan ko tuloy. Grabe. Shout out Janus Alcantara. Okay, Sir Janus Alcantara of Lawag. Sir, gusto ko mang i-hold to, palitan, pero hindi pwede. So, this is the pentel pen. Pipirmahan ko siya. Pipirmahan ko siya dito sa ibabaw. Dito sa ibabaw ng slide. Magiging visible naman yung pirma. So, yung unit mo is pirmado ko. Darating sa burahin mo na lang pagdating mo dyan. Burahin mo ng alcohol na bulak, no? So, gusto ko lang na maging transparent sa'yo na kung ano yung inilive ko, jackpot ka rito sa totoo lang. Gusto ko tong i-hold, pero hindi pwede dahil naka-live to, no? Jackpot ka rito. Ito yung makakarating na unit sa'yo, yung pipirmahan ko, okay?
Ayan, hindi ko lang alam kung kita yung pirma. Pakita mo nga muna. Siguro mas maganda sir, i-screenshot mo. Then pagdating sa'yo, ayan, tingnan mo sa camera kung makikita. Screenshot mo, pagdating sa'yo, i-compare mo yung pirma ko ha. Yan, tingnan ko lang ha. Yan, kita yung pirma. Yan, okay, yan, kita yung pirma doon sa kabilang camera. Ayan ha, screenshot mo yan. Then pagdating sa'yo ng unit, i-check mo rin kung parehas na parehas ha. Okay, so, yun, hindi ko pwedeng palitan eh. Walang iniwan yan eh. Halimbawa, nasa, speaking of religion, no? Halimbawa, mga ka-airsoft, naglaan ka ng pang-abuloy, okay? Naglaan ka ng donasyon sa kahit anong sekta, kahit sa anong tulungan, no? Naglaan ka ng, halimbawa, nagsilid ka ng 5,000, ng 1,000 na lang, huwag na tayong lumayo, nagsilid ka ng 1,000. Tapos, yun yung ibinigay ng puso mo eh, di ba? Silid ka 1,000. Tapos maya-maya, parang sasabihin mo sa sarili mo, parang ang laki nung ibibigay ko. Bawasan ko ng 300. Naging 700 na lang. Pangit yun. Kung ano yung ibinulong ng puso mo, yun yung gawin mo. Kasi, yung pag-iisip mo, yung takbo ng isip mo na bawasan mo, bulong ng diablo yun. Binubulungan ka ng demonyo. Ngayon, sinong hayaan mong manaig? Yung kabutihan o yung binulong ng diablo? Siyempre, isipin mo na lang, putya, hahayaan ko bang manalo yung diablo? Wag, di ba? Ituloy mo yung inilaan mong 1,000. Kasi yun yung maluwag sa puso't isip mo na idinikta ng pagkakataon. Malay mo, tinapik ka pa ng Panginoon. Bigyan mo 1,000 yan. O, di ba? Siya nagpaisip sa iyo nun eh. Tapos, babaguhin mo. Di ba? Katulad dito, putya sa dami-dami ng nireview ng box ko, walang nag 103 rounds. Ito lang. Gusto ko mang i-hold to, forbidding sana. Hindi ko pwedeng gawin eh. Kasi ito yung nakalaan para sa ka-airsoft natin, Janus Alcantara of Lawag. Sir, jackpot ka rito. Unit na ating ka-airsoft, Janus Alcantara of Lawag. Ito na po yung unit mo. Jackpot. The CC Shadow 2, the Everyman's Dream. Shadow 2 Orange. Okay, ayun, pepperma. Oh, wala nang ibang hawak niyan ha, for packing and shipping. Okay? Grabe. Ang tagal nun live. Isang oras. Ilang oras na ba ako? 1 hour na ako nagla-live. Grabe. Grabe, no? Hindi, mga airsoft, first time talaga. Kahit ako, nagugulat. 103, wag na 103, 100 rounds na lang. 2 seconds. Biruin mo yung isang can, kailan mo pa mauubos yun? Kung ganun katipid. Grabe, grabe, grabe. Okay, next unit is unit ng ating ka-airsoft, Gerald Asuncion of La Union. I don't know kung saan part ng La Union to, no? Ayan, bigyan ng tubig. Uy, si Brad, nandito, si kapatid na Lloyd Angeles, no? Okay, inom muna ako, grabe. 1 hour lang ang mga vlog, no? Pero 1 hour mahigit na tayo, grabe. Yun ang hirap. Ang tagal ko nagsasalita. Tapos minsan makakalimutan ko. Iinom ako ng tubig. Malamig. Kaya minsan, humaharap ako sa inyo. Pansin nyo, yung boses ko, minsan garalgal, minsan pumipiyok. Kasi minsan yung lalamunan ko, salita ako ng salita. Tapos iinom ako ng tubig, biglang ang lamig pala ng tubig na nainom ko. Grabe. Ang problema, yung lalamunan natin, syempre, nai-stress din yan. Kung iinom ng tubig, dapat yung hindi malamig. Pero, I forgot, nag-request ako ng soft drinks na malamig. Syempre, ang hirap inumin ng soft drinks na hindi malamig, di ba?
Pero ang sarap ng soft drinks pag malamig. Ayun. Iba na naman yung lalamunan ng inyong lingkod, no? Okay, anyway. This is the 6.0 Infinity Series by Bigman. Okay, this is the AW Custom 2201. Kung hindi ako nagkakamali. Pasensya na, no? I forgot that, no? Ngayon, itong unit na ito, mga Airsoft, comes with a high kappa magazine, which is ano rin, hindi siya stainless, chrome finish din. Ay, hindi rin eh. Paano to? So, coated ba to? Coated with a, you know, hindi rin siya coated, ewan ko. What do you call this, no? Basta hindi siya painted, hindi siya coated. So, aluminum finish, polish. Anyway, okay. Pinahirapan pa yung sarili. Okay, ganun pa rin, maximum rounds is 27. Consists with output bulb, inlet bulb. Ayan o, mga Airsoft, ang WE is the entry level ng mga Taiwan unit. Ang high-end level nila is the AW Custom. Kaya kung mapapansin niyo, color red din to. Color red to. Yung sa mga WWE is color black lang yung rubber niya, no. Pero pag mga high-end, ayan, no, color red. Like the EMG high-end Taiwan din yan, color red, mapapansin niyo. Like the Nobrich, si Nobrich naman, yung SSP5 mga ganon, color violet, 'di ba? Sino pa ba? Si GNG, Jingo, Guay. No, yung mga high-end pistol nila color red din. So, kumbaga, ibig sabihin, not ordinary rubber, no? Not ordinary rubber yung mga nakalagay diyan. Paano ba sabihin 'to? Parang special types of rubber na matigas na hindi mabilis mag-wear and tear. Well, in fact, ang mga nozzle nila is ayan, no? Color red din. Color red, ayan, no? 'Di ba? Ayan. Ganda. Ito naka-fix outer barrel, no? Okay, no? So, this is the magazine. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, lagyan natin ng ito based on my experience, yung naabot ng Shadow, si Shadow talaga matipid sa gas. Yung naabot niya na 103 rounds, hindi kayang abutin ng mga high kappa yun. Kasi high kappa, syempre, ibigay niyo na sa kanya yung pagiging malakas sa gas. Kasi may mga matitipid din, actually, umaabot ng 2 full rounds, pero hindi niya kayang abutin yon, yung 100. Ako, I'm 100% sure hindi niya kayang abutin. High kappa to eh. Nangangailangan to ng mas maraming gas in order na makaputok siya. Dahil mabigat ang slide niya, malaki ang nozzle niya, so talagang medyo may kalakasan. Okay? Press the bulb and spray. Okay then. Inlet bulb. Okay? Dahil sa unit, kanina, Shadow, mapapansin nyo, hindi ako naglagay sa gilid, sa nozzle lang. Ito, lagyan natin sa nozzle, lagyan rin natin sa gilid. Konti lang. Okay? Ngayon, Bigman, tuwing kailan ba mag-i-spray niyan ng silicone oil? Tuwing mapapansin mo lang na tuyo na yung oil. Hindi everyday. Okay? Yung Shadow kanina, I don't care whether kung anong ilagay nating gas, 14, 12, I don't care. Kasi kaya niya. Pero itong mga unit na ganito, pang 12 kg lang siya. Okay? Pwesto mo lang muna. Then, press down. 1, 2 seconds lang, mga ka-airsoft. Enough na para sa isang full rounds. Yun yung expected ko. Pero kung minsan madalas sumosobre. Okay? So, lagay tayo ng ating bala. Hatak pababa. Put your right thumb here. Then, pump lang tayo sa ating reloader. Daming bala. Sayang. Pulutin natin. Okay. Okay? Ayan. Hindi na natin kailangan pupunayin. Oh, by the way, mga ka-airsoft, this unit is upgraded of fixed outer barrel. Ang kasalanan dito sa unit na to, kasi natin, walang kalog forward and reverse, walang kalog left and right, wala rin kalog up and down. Talagang nakalock siya. Okay? Hindi natin kaya ilak yung ibang mga unit eh. Pero ito totally nakalock. Again.
ang fixed outer barrel, nakalock, forward and reverse, hindi mo magagalaw yung barrel. Let's see. Walang kalog. Okay? Nakalock din siya up and down. Nakalock din siya left and right. Kaya, kung merong Diyos ng fixed outer barrel, itong unit na to. Okay? Then, itong unit na to, normally, stainless steel lang siya. Pero ito, gold barrel. First, in the history of AW Custom, only here in Big Man Hobby Shop, nagkaroon ng ganitong unit na gold barrel. Wala kay itaga nyo sa bato. Walang ibang shop na merong binibentang ganito. Dito lang sa Big Man. Okay? Kaya sila galit sa atin. Pasok! Kasa. Ready to fire. Firing! Grabe. Pucha. Grabe naman pumutok to. Firing! Open bolt. Wala nang bala. Next thing to do, release magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Sarap. Unit natin kay Airsoft, Gerald Asuncion of La Union. Okay. Ano? Alamin nyo nga kung saan sa La Union to. Okay, no? So, ayun. Ganun pa rin. Sige, lagyan pa natin ng ano, lagyan natin, no? Tignan pa natin kung ilang rounds din. Kung malay mo makadalawang full rounds. Ay. Makadalawang full rounds. Mga airsoft, isa sa sikreto ng airsoft natin. Yung airsoft natin, mas maganda siya pag mainit ang magazine. Pag malamig na yung magazine, medyo pisil-pisilin nyo lang, yung body temperature nyo, pwedeng i-cool down yung, kaya lumalamig kasi nagkakaroon ng build-up ng yelo sa loob. So, kaya siya lumalamig. Ngayon, yung build-up ng yelo, stop natin yon. Lusawin natin yung yelo by pressing the, yung transferring your body heat on the magazine. Kaya kung mapapansin niyo pag yung sa outdoor kayo naglalaro, tapos mainit ang panahon, ang ganda ng airsoft, ang lakas. Pero pag nandito sa aircon, medyo mahina, no? Kasi, yung hangin ng green gas natin is, pag malamig ang panahon, mabigat siya. So, pag mabigat siya, weak yung airsoft. Pero pag mainit naman yung panahon, mainit din yung magazine, nag-expand siya. So, napakalakas ng hangin. Okay? So, let's see. Malay mo. Dumoble. E di, another jackpot unit, di ba? Firing! Lakas. Yun. May natira. So, hindi talaga kaya ni Hi-Kappa yung 2 seconds na nagawa ng shadow, no? So, may natira pa. Ubusin lang natin. Lagay lang tayo ng gas, no? Ayaw na ayaw ko kasi nagtitira ng sa magazine. Open bolt, release, then rest. Then pasingawin. Okay. Make sure pag itatabi, walang lamang bala at walang lamang hangin. Okay? Grabe mga ka-airsoft, nawawala na ako ng boses. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat po. Utang ko po yan sa inyo. Gusto ko manalo kayo ng ating mga Big Man merchandise every draw of the kumbaga ng ating mga top sharer, top fan, top follower. Okay? Sa mga nag-share, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, please share the live video. Yung mga bagong dating chrome plated boss, sabi. Chrome plated daw, no? Yung chrome plated. Oo, tama, pwedeng chrome plated kasi there was once na nangyari na meron akong magazine ng AW Custom na tulad nito na napabayaan ko sa hard case na basa ng tubig. So, yung pinaka chrome plate, yung plated niya, parang kumulo, parang nagkaroon ng butlig-butlig. So,
possible nga na chrome plated. Hindi lang tulad ng ibang chrome na super kintab, nasanay lang tayo kasi dun sa chrome na, 'di ba, yung mga cover ng makina, yung mga side mirror super kintab, no? Chrome plated din yun. Nasanay lang tayo sa ganung texture. Pero ito kasi medyo smoke na plated siguro na chrome, no? Kaya tama, it is good thing na to assume na chrome plated nga, na tama nga naman. Okay, sa ano na ba ako? Saan na ba ako? Yan, sa mga bagong dating lang, no? Replay lang nyo yung ating live video para kapulutan ng aral. Mga ka-airsoft, napakalit na bagay lang nung hinihiling ko mag-share. Biruin mo, paano kung yung hindi mo kakilala yung mga friend mo, yung mga relatives mo, nagbabalak pa lang bumili ng airsoft. Malapit sila sa kapahamakan, malapit sila sa kasi wala silang knowledge regarding sa airsoft. Nag-share ka ng live video, nakapanood sila. So, napanood nila, ay ganun pala dapat. Ganun pala dapat ang paggamit. Ganun pala dapat ang pagpili. O, di ba? 'Yon. Okay lang naman kahit hindi sa amin sila bumili. Okay lang. At least makapulot ka ng aral para makadagdag tayo sa ating community. Sabi ko nga, everyone has a free will. Bili ka sa iba, nood ka sa amin. O, di ba? Magandang klase 'yon. Pero mas maganda, sa amin ka bibili, sa amin ka nanonood. Pag may problema, sa amin ka rin lalapit. Ganun. Ang pangit kasi, sa amin ka nag-inquire, sa amin ka nanonood, bumili ka sa iba, nung nasira, sa amin ka lalapit. Di ba? Ang pangit nun, di ba? Pero pag sa amin ka bumili, tapos, sa amin ka nanonood, sa amin ka natuto, nasira, sa amin ka lalapit, okay yun. Di ba? Okay, yung mga airsoft, lagi kong paalala, paniwalaan nyo ako ngayon and thank me later. Pero wag nyo akong paniwalaan sa mga pinagsasabi ko. See you later. And I will laugh at you later. Okay? Then, syempre, I'll help you pa rin. Pero, syempre, iba pa rin yung attachment pag Bigman VIP. Ibig sabihin, Bigman VIP, client ka namin, no? Okay, anyway, mga airsoft, lahat ng mga unit na dinedemo ko, lahat ng unit na tinetest part ko, lahat ng unit na lumalabas sa Bigman Hobby Shop is part of the lifetime. Ginagaya nila tayo lifetime service warranty na rin yung iba. Pero sa atin, para maiba tayo sa kanila, we're going to have the lifetime warranty. Okay? Mga airsoft, lahat po sa mga tao naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman, wala akong pakialam. Dito sa Bigman, ikaw ang number 1. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod. Bigman. Thank you po!